Buong mundo naman ang nakikisa sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. May iba't ibang suliranin man ng ilang bansa, tuloy pa rin ang kanilang selebrasyon. Narito ang report. Muling nagniningning ang City of Lights isang buwan matapos ang matinding trahedya. Ayon sa mga taga-Paris, hindi mapipigilan ng terorismo ang kanilang pagdiriwang ng Pasko. Sa ilalim ng iconic na Eiffel Tower, isang ice skating rink pang ginawa para ma-enjoy ng mga kabataan at ng buong pamilya. I am really happy because it's a moment when everyone is happy, when you get presents, when you eat good food with your family, and above all, no one is mean. Sinabay ng mga taga-Iraq ang selebrasyon ng Pasko isang araw matapos ang kaarawan ng kanilang propeta na si Muhammad. May mga nagtayo ng Christmas tree at sama-samang binisita ng ilang charity group ang mga kabataan sa mga eskwelahan at ampunan. Inabangan din na marami ang tao ng Cake Festival kung saan mahigit 100 cakes ang pinatikim. Daan-daang Katoliko sa Beijing ang nagtipon-tipon para dumalo sa Christmas Mass. Makulay at puno ng Christmas lights ang simbahan. Bagamat nakataas ang security sa lungsod dahil sa banta ng ibang relihiyon, hindi nagpatinag ang marami para magpasalamat ngayong Pasko. Buong puso namang sinalubong ng mga taga-Bethlehem ang mga Kristiyanong pilgrim mula sa iba't ibang bansa. Sa Bethlehem ay sinilang si Jesucristo at isa sa mga tinaguriang Holy Land. Dasal ng mga bisita, matigil na ang gulo sa pagitan ng Palestine at Israel at mamayani ang pagkakaunawaan at kapayapaan. Kung sa iba, si Santa Claus ang bida tuwing Pasko, sa Thailand, mga elepante naman. Namigay mga ito ng mga laruan at pagkain sa mga bata na halata namang tuwang-tuwa. Kasing laki man ng elepante o kasing cute ng chikiting, siguradong may enjoy ang Pasko basta may pagbibigayan at pagmamahalan. Umaaksyon! Mon Gualvez, News 5! Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.